Tinutulan ng ilang mambabata sa mungkahing gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. May rekomendasyon kaugnay niyan sa Senado, pero hindi nilagdaan ni Senate President Tito Soto. Ang paliwanag ng Justice Department sa kung pwede ba yan sa batas sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kahapon, natanong ang contractor na si Pacifico Curly Diskaya sa motibo niya sa pagdadawit sa ilang mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kaming nilulusob po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Ayon kay Senate President Tito Soto, si dating Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta sumulat kay Justice Secretary Jose Crispin Remulla para irekomendang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Pero hindi pinirmahan ni Soto ang rekomendasyon. Ang unang sinabi kagad sa akin ni Ping, tell all ba yan? Di ba? Kung tell all Kasi yan, dapat nga, oo, pwede. iba buo. Pag-usapan natin. Pero ano sinabi? Puro congressman ang binanggit eh. Saka meron pang mga nagka-question doon sa mga binanggit na mga pangalan na tao. So, paano mong kaya nga papayag ka kagad? Di ba? So, hindi ko pinirmahan. Hindi ko pinirmahan. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya na sinabi eh. Nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boying Remulla, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Kahit mga kongresista, kontra. Absolutely no chance. They are as guilty as the DPWH engineers who are involved in ghost and substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard projects. Napakalabo niyan. Isang requirement nga yan, should not be the most guilty. How can he claim that hindi siya most guilty when he is the central figure here, a major player? Tapos, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Yung mga opisyal ng DPWH sa Bulacan na si dating District Engineer Henry Alcantara at mga tauhan niyang sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, pwede kaya maging state witness? Yung po sa mga batang mga engineers, si Bryce Hernandez at si JP Mendoza, mga tauhan lang naman po sila ni District Engineer Henry Alcantara. Tingin ko po, pwede po sila mag-qualify dahil sila po yung pwede maging least guilty. Kasi mga runners lang naman po ito. Malabo ho talaga yung D. Alcantara. Si D. Alcantara ho yung primary suspect dito po sa Bulacan corruption scandal. Sa ilalim ng Republic Act 6981 o ang Witness Protection, Security and Benefit Act, maaaring maging state witness ang isang taong kasama sa krimen pero may mga rekisitos para rito. Dapat ang krimen kung saan gagamitin ang kanyang testimonya ay isang grave felony. Dapat kailangan ang kanyang testimonya sa kaso. Walang ibang direktang ebidensya para sa maayos na pagdinig sa kaso. Ang kanyang testimonya ay maaaring mapatunayan, hindi siya ang pinaka-guilty at hindi siya nahatulan sa anumang krimen, sangkot ang labis na kabuktutan. That is a discussion that's being held here in the Department of Justice. On the one hand, pwede po sila maging state witness kung hindi nga sila most guilty. At yung testimony nila is absolutely necessary for the case to stand in court. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakonsyaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila, and in a co-conspiracy or in a conspiracy,
the guilt of one is the guilt of all. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ililipat sa Pasay City Jail ang isinasangkot sa mga maanumalyang flood control project na si Bryce Hernandez. Yan po ay matapos ang tensyonadong debate ng mga senador kung saan siya dapat i-detain. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Vicky, naging mainit ang debate ng mga senador ngayong hapon kung dapat bang manatili si dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez sa kustodiya ng PNP Custodial Center. Pwede po bang huwag niyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Bunsod ng apelang ito, sa PNP Custodial Center muna dinetain ng Kamara si dating Bulacan District Engineer na si Bryce Hernandez. Kasunod yan ng kanyang pagdawit kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa umano'y kickback sa mga flood control projects sa Bulacan. Bagay na mariin nang itinanggi ng dalawang senador. Pero inalmahan ito ng mga miyembro ng bagong minorya, kabilang si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Dapat daw ibalik sa kustodiya ng Senado si Hernandez. We are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true. Pero sabi ni Soto, hindi naman nawala sa kustodiya ng Senado si Hernandez. Napagkasundoan nila ng Kamara na doon ito sa Camp Crame dalhin at ang Senate security ang magbabantay. Speaker Martin Romualdez called me. I asked the Speaker what he plans because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. What I did was I asked the Sergeant-at-Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center and that is where he is now. Still under the care of the OSAA. Pakiramdam ng mga taga-minorya, tila ang Kamara na raw ang nasusunod sa usapin. Dahil dito nagsuspinde ng sesyon dahil sa mainit na palitan ng opinyon. Ngunit kahit sa pagbabalik ng sesyon, nagpatuloy ang debate. Ilang beses pang nasuspinde ang sesyon dahil sa tensyon. Sa huli, nagmosyon si Senator Estrada na ilipat na si Hernandez sa Pasay City Jail na agad namang sinang-ayunan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri. Walang tumutol kaya nagdesisyon si Senate President Tito Soto na agad nang ilipat ng OSAA si Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Matapos mailipat ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee kay Senador Panfilo Lacson, ipinag-utos niya ang internal cleansing ng komite. Ito'y matapos maiugnay ang isang umano'y staff ng Blue Ribbon Committee na kinilala bilang si Beng Ramos na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Lacson, kailangang masiguro ang kalinisan ng Blue Ribbon Committee dahil tungkulin nitong imbestigahan ang maling gawain sa pamahalaan at panagutin ang mga tiwali. Lumabas ang pangalan ni Beng Ramos sa ipinakitang mga mensahe sa Infracom hearing na ayon kay Hernandez ay staff ni Estrada. Itinanggi yan ni Estrada. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. No such person has ever been employed, much less authorized to use my name or act on my behalf. Sabi rin ni Estrada, meron daw Beng Ramos na staff ang Blue Ribbon Committee na dating girlfriend daw ng isa sa kanyang staff. Sa gitna naman ng aligasyon ng katiwalian laban sa kanya, sinagot din ni Estrada ang mga umuungkat sa kanyang nakaraan. Ako po'y nakipaglaban ng patas sa proseso ng batas at hustisya at naghintay ng matagal na panahon sa pagdating ng hatol sa mga kasong ito. Hindi po ako nawala. Hindi po ako nagtago. Hindi po ako tumakas o nagbintang ng mga taong walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa akin. At great cost to my family, my freedom, and my political career, I have acquitted myself of the grave charge of plunder,
before the bar of justice and the legal system we are all sworn to uphold. Vicky, sinabi naman ngayong gabi ni Bicol Saro Party List Representative at co-chair ng House Committee on Infrastructure Terry Redon na gravely concerned sila sa desisyong paglilipat kay Hernandez. Sa tingin ni Redon, mas magiging ligtas si Hernandez sa kustodiya ng Senado kesa sa Pasay City Jail. At yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Pagpapaliwanagin ng Commission on Elections si Senador Chis Escudero at ang may-ari ng kumpanyang nag-donate ng 30 milyong piso sa kanyang kandidatura noong 2022. Nakatutok si Ian Cruz. Nakaambana ayon sa COMELEC ang paghain ng show cause order kay Senador Chis Escudero. Ito'y para pagpaliwanagin siya kaugnay sa campaign contribution sa kanya ng may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano noong eleksyon 2022. Nauna nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos si Lubiano sa kanyang kampanya noon. Kinumpirman na rin ito ni Lubiano. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una muna nilang sisilbihan ng show cause order si Lubiano at pagkatapos ito, si Escudero na ang kasunod. Basta matanggap namin yung sagot, regardless kung ano yung explanation, we will later on issue the show cause naman kay So within this week din, sir, si SPGs? Depende sa kung baka hindi, depende kung kayo masasablit ni Lubiano. Ay, oo nga pala. Thank you, sir. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una na nilang sinulatan ng DPWH para alamin kung kontraktor nga ba ng gobyerno ang kumpanya ni Lubiano. Lubiano, I think, will be released by tomorrow. Tomorrow na siya kasi naman meron naman, although we need to confirm pa rin sa DPWH para naman mas ma-strengthen, but since we can use already the admission doon sa House, then gagamitin na. Pagpapaliwanagin lang doon. So, Senador, sir, kailan bibigay? Bigyan namin siya ng 5 days. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Lubiano. Sa isang pahayag, sabi naman ni Escudero, tatalima siya sa anumang maging utos ng COMELEC para mapatunayang hindi siya lumabag sa batas. Pinasasalamatan din niya ang COMELEC chairman sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mapatunayan ito. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng campaign contributions ang sinumang may kontrata sa gobyerno. As a part ng COMELEC, we will file criminal cases as to whether matatanggal or what. Una, nasa DILG yan, sa local. Number 2, nasa Office of the Ombudsman yan, kung ano yung kanilang gagawin. Number 3 naman, depende kung yan ay Congress, sa Senate at sa House, may paraan to remove a member of the Senate and the House. So nasa kanila pong jurisdiction. Sabi ni Garcia, may 52 contractors na nag-donate sa mga kandidato ang inimbestigahan ng komisyon. Meron kasi mga contractors, may 4 na contractors nagbigay sa isang kandidato ng halimbawa. So 7 national candidates, meaning senators and district congressmen, tapos 15 political parties and party list. Tapos merong 2 vice governors at 2 governors. Naniniwala naman si Senate President Tito Soto na mahalagang magpaliwanag ang mga kandidato sa COMELEC. Kasi nga may mga kabawalan eh. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa let's say corporations or personalities who are having transactions with government. Bawal yun eh. Ayun lang kumakain kaming mga government officials sa isang restaurant eh. Tapos merong magpipresenta na ibabayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaksyon sa gobyerno, bawal yun eh. At hindi lang siya ang bawal, pati ako natatanggap ay bawal. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nagpaliwanag ang kampo ng mga Diskaya kung paano lumobo ang kanilang kita sa bilyong-bilyong piso mula 2017 hanggang 2022. Nilinaw rin nila na hindi sabay-sabay mag-bid ang 9 nilang kumpanya, taliwas sa nabanggit ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senado. Nakatutok si Mariz Umali.
Sa audit financial report na isinumite ng mag-asawang Diskaya sa Securities and Exchange Commission o SEC na pinag-aralan ni Iloilo Congresswoman Janet Garin, makikitang noong 2016 ay nasa 99.2 million pa lang ang kita ng mag-asawang Diskaya. Pero pagdating ng 2017, lumobo yan ng 942% at naging mahigit 1 billion pesos na. Tumaas pa yan sa 12 billion pesos noong 2018 hanggang maging 13.5 billion pesos noong 2019. Bahagya lang yang bababa sa 11.6 billion pesos noong 2020 kung kailan tumama ang COVID pandemic. 2021, umakyat ulit ang kinita nila at naging 16 billion pesos bago pumalo pa sa 20 billion pesos noong taong 2022. Pinakita ko na habang tayo'y nasa pandemya, marami naman palang pera, ba't pa tayo nangutang? Kaya sila gumawa ng napakaraming kumpanya because by the start of 2015, nagka-idea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, until 2022, dun bumaha. And the figures that I was showing was the revenue from construction of government projects, national government projects, excluding local. Paliwanag ni Pacifico Curly Diskaya kahapon, hindi pa nabawas dyan ang kanilang puhunan. Gross revenue lang po yan, Your Honor. May mga lugi pa po dyan. Paliwanag naman ngayon ng kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III. Yung mga sinasalihan nilang proyekto, malalaki. And take note, yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Nilinaw din ng abogado ng mga Diskaya ang nabanggit ng kanyang kliyenteng si Sara Diskaya sa Senado na sabay-sabay kong mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Hindi ho sabay-sabay. Rattled si ma'am nun sa Senate Pagod na, walang tulog, pressured. Normal ho yun sa isang tao na hindi saray sa ganyan. May dagdag paliwanag din ang abogado sa kung bakit walang nabanggit ang mga Diskaya nang tanungin ni Batangas Representative Jervy Luistro kung mayroon din bang mambabatas na nanghingi ng kickback sa kanila nung panahon ng nagdaang administrasyong Duterte. Lalo't yan din ang panahon kung kailan din lumobo ang kita ng mga Diskaya. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Sabi ni Ginoong Diskaya kahapon, may mga nanghingi pero hindi aniya natutuloy dahil pinapadyaryo niya umano. Kaya hindi na niya isinama ang mga ito sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Senado. Wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during lang po, sa 2022 lang po. Sabi naman ng abogado nila ngayon, pero ang sentro kasi ng pagdinig natin sa Senado, sa House of Representatives through the TRICOM, ay yung pong nangyaring flood control anomalies from July 2022 hanggang itong kasalukuyang panahon. Bakit naman tayo lalabas at lalagpas? So, hindi naman po selective memory. Gayunman, handaan niyang pangalanan ng mga Diskaya ang iba pang sangkot sa questionableng flood control project kung iuutos ng Kongreso. Walaan niyang ghost project ang mga Diskaya. Pag-uusapan pa raw ng Infrastructure Committee kung kailan nila itatakda ang susunod na pagdinig, kung saan iimbitahan daw muli ang mga Diskaya at iba pang mga personalidad na lumutang sa pagdinig kahapon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Apektado na rin ang ekonomiya ng isyu ng umano'y mga maanomalyang proyekto. Pati pagpapautang ng South Korea sa Pilipinas para sa isang proyekto, ipinatigil ayon sa kanilang Pangulo. Ang paliwanag ng Finance Department sa pagtutok ni Ian Cruz. Hindi lang Kabanang Bayan ang nawalan sa mga maanomalyang proyekto kontra baha, pati sa ekonomiya. Posibleng umabot hanggang mahigit 118 billion pesos ang nawala dahil sa ghost flood control projects mula 2023 hanggang 2025. Pag-amin niyan mismo ni Finance Secretary Ralph Recto nang humarap ang DBCC o Development Budget Coordination Committee sa Senado. Hiwalay pa dyan ang posibleng epekto ng mga nabistong umano'y katiwalian sa partnership ng Pilipinas sa ibang bansa tulad ng South Korea. Sa Facebook post ni South Korean President Lee Jae-myung, sinabi nitong may ipinatigil siyang transaksyon na natukoy umanong panloloko. Mabuti na lang anya at hindi pa nakumpleto ang transaksyon.
kaya napigilan anya ang pagkasayang ng kanilang buwis na maaaring napunta lang sa katiwalian. Kasama sa post ang link sa isang report ng Hankure tungkol sa 2023 request ng Pilipinas para umutang mula sa Economic Development Cooperation Fund o EDCF ng South Korea. Ayon sa artikulo, katumbas ng 28 billion pesos ang halaga ng inuutang para sa konstruksyon ng mahigit 300 modular na tulay sa Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Finance na unay kinonsidera nilang pondohan ang proyekto sa pamamagitan ng South Korea. Pero noong nakaraang taon pa umano nagdesisyon ang Department of Agrarian Reform na may proyekto niyan na wag itong ituloy. Kasalukuyan na nila itong ipinapanukalang mapondohan sa pamamagitan ng France at hindi na South Korea. 2024 pa umanong naghahanap ng ibang partner ang Pilipinas para sa proyekto. Ano't anuman, nakakahiya ito ayon sa pinuno ng Senate Finance Committee na si Senador Win Gatchalian, lalo't may iba pang proyektong inuutang din sa South Korea. Nakakahiya yan sa atin dahil isa sa mga nagbibigay sa atin ng mga ODE loans, yung pagpapagawa natin ng kalit, mga tren, ay Korea. But since sabi nila na ayaw na nila magpahiram or suspended muna yung pahiram dahil sa corruption, nakakahiya yan. Kailangan anyang imbestigahan ng mga flood control projects para maibalik ang kumpiyansa sa Pilipinas. Ma-restore natin tiwala ng ibang bansa dahil hindi sila magpapahiram sa atin kung alam nila na pupunta lang sa casino o sa bulsa ng mga tiwaling opisyales. Kumpiyansa ang palasyo na matatag ang Pilipinas kahit pa nakaladkad na sa skandalo ang mga contractors, mga taga-DPWH at mga mambabatas. Very, very stable. Because, alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. There were eras or periods in our history that there were more destabilizing. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hiniling ng DPWH sa Justice Department na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Candaba Mayor Rene Maglanque at kanilang mga anak. Kasunod po yan ang aligasyon ni Senator Ping Lacson na magkakasosyo sa isang negosyo ang mga anak at nakakuha naman ng flood control project ang hiwalay na kumpanya ng mga Maglanque. Nakatutok si JP Soriano. Sa privilege speech ni Senate Pro Tempore Ping Lacson kahapon, binanggit niya ang pangalan ni resigned DPWH Secretary Manny Bonoan sa humahaba at lumalalim na istorya ng flood corruption. Sabi ni Lacson, magkakasosyo sa MBB Global Properties Corporation ang mga anak ni Bonoan, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, nakasama sa listahan ng mga diskaya na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project, at anak ni Candaba Pampanga Mayor Rene Maglanque, may-ari ng Global Crit Builders na nakakuha ng mga flood control project sa Bulacan at Pampanga. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crit. Sa General Information Sheet na isinumite ng MBB Global Properties sa SEC, ang mga stockholder ay sina Macy Monique Maglanque, Sunshine Bernardo at Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Sa GIS ng MBB, may paid-up capital na 10 million pesos nung nag-register ito noong taong 2023. Sa Candaba, Pampanga ang address ng kumpanya, pero hindi namin makita ang opisina ng MBB sa address na nasa SEC record. Itinanggi na noon ni Bonoan na may kinalaman siya sa mga ghost projects at substandard flood control project ng DPWH na tinuliksa ni Pangulong Marcos. Naghahanap din ang GMA Integrated News ng kontak kay Bernardo. Sinubukan din naming kuhanan ng panig si Mayor Maglanque sa munisipyo ng Candaba, ngunit nasa Maynila raw ito. Samantala, humiling na si DPWH Secretary Vince Dizon kay Justice Secretary Crispin Rimulya na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kina Maglanque, Bonoan at Bernardo
at sa kanilang mga anak na opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Ipapatawag naman daw sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee si DPWH Yusek Maria Catarina Cabral, sabi ni Lacson. Si Cabral ang sinasabi ni Lacson na nag-uudyok umano kay Senador Tito Soto na maglagay ng budget insertion sa 2026 proposed budget, bagay na tinanggihan ng Senate President. Ang sabi ni Lacson, itinanggi raw ito ni Cabral kay DPWH Vince Dizon nang tanungin. Sabi ni Cabral, handa siyang sagutin ito sa pagdinig. Base sa DPWH website, si Cabral ang kauna-unahang babaeng empleyado ng ahensya na umangat bilang undersecretary. Siya rin daw ang unang babaeng presidente ng Philippine Institute of Civil Engineers noong taong 2017. I'll make a statement sa Senate na lang. I-release naman po yan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.